Naputol ang katahimikan ng malaking mansyon. Isang malakas na sampal ang pumunit sa hangin, kasunod ng mahinang ungol. Napatigil si Javier sa mismong pintuan ng kwarto ni Carlos. Ang puso niya'y tila yelo na biglang nabasag. Hindi niya maintindihan ang nakita. Ang kanyang fiancé, si Helena, ang babaeng akala niya'y perpekto, ay nakatayo sa harap ng kanyang anak. Ang braso nito'y nakataas pa, at ang mukha'y nanlilisik sa galit. Si Carlos, ang kanyang siyam na taong gulang na anak na may autism, ay nakaupo sa kama, nakayuko. Ang maliit nitong balikat ay nanginginig. Sa pisngi nito'y namumuo ang marka ng pulang daliri. Sariwa pa at masakit tingnan. Ang bagal mo. Ilang beses ko bang sasabihin? Galit na sigaw ni Helena. Ang boses nito'y matalim na parang pinutol ang bawat salita. Pasaway! Wala kang silbi. Gusto ni Javier na sumugod, na ipagtanggol ang anak. Ngunit tila napako ang kanyang mga paa. Ang tinig ni Helena ay nagpatuloy. Mas lalong lumalakas. Bawat salita, bawat pasaring, ay tila sumasampal din sa kanya. Hindi siya makagalaw. 1,000 tanong ang bumalot sa kanyang isip. Ito ba ang Helena na kilala niya? Ang maamo, mapagmahal, at palaging nakangiti sa harap niya? Ang babaeng ipinagmamalaki niya sa buong mundo? Narinig niya ang pag-iyak ni Carlos. Hindi ito malakas, kundi mahina at pigil, na tila natatakot maglabas ng anumang tunog. Bumagsak ang kanyang mundo. Ang iniisip niya'y laging, si Carlos ay may autism. May sarili itong mundo. Hindi ito nagre-react. Hindi ito nakakaramdam ng sakit sa parehong paraan. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor, ng mga espesyalista, at maging ni Helena. Pinaniwalaan niya. Napalingon si Helena sa pinto, ngunit mabilis siyang nakatago sa gilid. Tila walang nangyari. Nag-ayos ito ng damit at naglagay ng pekeng ng ngiti sa mga labi. Carlos, baby, huminahon ka na. Kunwari malambing nitong sabi, ngunit ang boses ay matigas pa rin sa pandinig ni Javier. Di ba sabi ko, kailangan mong kumain para lumakas ka? Narinig ni Javier ang pagsara ng pinto, ngunit hindi siya makalabas sa pinagtataguan niya. Naghihintay siya. Ilang sandali pa, narinig niya ang isa pang boses. Malambing, puno ng pag-aalala. Carlos, hiho, ayos ka lang ba? Si Lucia, ang kanyang yaya. Ang boses nito'y tila musika, kaiba sa tinig ni Helena, puno ng pag-aalaga. Dahan-dahan, sumilip muli si Javier. Nakita niya si Lucia na lumapit kay Carlos. Hindi ito sumigaw, hindi ito galit. Nakaupo ito sa kama, bahagyang yuyuko, at inabot ang kamay ni Carlos. Masakit ba, anak? Malumanay na tanong ni Lucia. Nagulat si Javier. Anak? Ganon ang tawag ni Lucia kay Carlos. Nakatitig siya sa eksena. Iniabot ni Lucia ang isang maliit na laruan, isang malambot na teddy bear. Unti-unting inabot ni Carlos. Tingnan mo, Carlos. Ang paborito mong bear. Malambing na bulong ni Lucia. At doon, nasaksihan ni Javier ang isang bagay na hindi niya inasahan. Ang kanyang anak. Ang anak na sinasabing hindi nagre-react. Ang anak na sinasabing may sariling mundo. Ngumiti. Isang matamis. Inosenteng ngingiti ang sumilay sa labi ni Carlos. Marahan itong hinawakan ng teddy bear at pagkatapos ay tumingin kay Lucia. Yaya. Mahina nitong tawag. Para kay Javier, iyon ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Yaya. Hindi mama. Hindi papa. Kundi yaya. Lumabas siya sa pinagtataguan. Ang kanyang mukha'y nanlilisik. Nagulat si Lucia. Napatayo ito ng tuwid. Tila natatakot. Lucia, matigas na sabi ni Javier. Ang boses niya'y kalmado, ngunit puno ng lamig. Anong nangyayari dito? Lumunok si Lucia, ang kanyang mga matay puno ng takot. Ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Carlos. Sir Javier,
Kasi po, nagsimulang magpaliwanag si Lucia, ngunit tila naguguluhan ito. Lumapit si Javier kay Carlos. Hinawakan niya ang pisngi ng anak, marahan. Ang marka ng sampal ay malinaw pa rin. Isang galit ang kumulo sa loob niya. Anong ginawa ni Helena sa anak ko, Lucia? Tanong niya. Mas lalong lumalamig ang kanyang boses. Nag-aalangan si Lucia. Tila natatakot itong magsalita. Sir, wala po. Wala po akong nakita. Ngunit ang mga mata ni Lucia ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang takot na namumuo sa mga mata nito ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Mayroong isang bagay na itinago. Isang madilim na lihim sa loob ng kanyang sariling tahanan. Hinalikan ni Javier ang ulo ni Carlos, isang halik na puno ng pagsisisi at pangako. Ang kanyang anak, na akala niya'y wala sa kanyang mundo, ay naroroon pala sa kanyang harapan. At ang babaeng akala niya'y magmamahal dito, ay siyang nagpapahirap. Mula sa sandaling iyon, alam ni Javier na hindi na siya magiging pareho. Isang ama na matagal ng bulag ay biglang nakakita. At ang nakita niya ay isang bangungot na kailangan niyang wakasan. Nanginginig ang mga kamay ni Lucia habang inaayos ang kumot ni Carlos. Ang tingin ni Sir Javier, ang lamig at tindi ng galit sa mga mata nito ay tumagos sa kanya. Mas mabuti pang makita niyang sumisigaw ito kaysa sa ganoong klaseng tingin na tila humuhukay sa pinakatago niyang lihim. Nagsinungaling siya. Sinabi niyang wala siyang nakita. Ngunit paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya ipagtatapat ang lahat ng kalupitan na ginawa ni Ma'am Helena kay Carlos? Masisira ang pamilya. Hindi lang yun. Natatakot siya. Takot siya para kay Carlos at takot siya para sa sarili niya. Mula nang dumating siya sa mansyon na ito, si Carlos na ang naging mundo niya. Ang tahimik, inosenteng bata na laging nakatago sa sarili nitong mundo. Naaalala niya pa ang unang araw niya dito. 1 taon na ang nakalipas. Nagtatago si Carlos sa ilalim ng lamesa, umiiyak. Ayaw nitong kumain. Ayaw nitong makipag-ugnayan. Malalim ang mga mata nito. Tila laging malungkot. Carlos, lumabas ka dyan. Kumain ka na. Sigaw ni Ma'am Helena noon. Ang boses nito'y puno ng inip. Ngunit si Lucia, iba ang pakiramdam niya. Nakita niya ang isang batang nangangailangan ng pagmamahal. Hindi siya sumigaw. Lumuhod siya sa harap ng lamesa at marahan na kumanta ng isang lalabay na laging kinakanta ng kanyang ina sa kanya. Unti-unting sumilip si Carlos. Ang maliliit na mata nito'y nakatingin sa kanya, puno ng pagtataka. Pagkatapos, marahan itong lumabas. Iyon ang simula ng kanilang koneksyon. Simula noon, si Lucia ang naging mundo ni Carlos. Siya ang nagpatulog dito. Siya ang nagpakain. Siya ang naglaro ng mga simpleng laro, tulad ng pagpapakpak ng kamay o pagturo sa mga kulay. At sa bawat araw na lumipas, nakita niya ang pagbabago sa bata. Unti-unti nitong natutong ngumiti. Unti-unti nitong natutong magsalita ng ilang salita. Ngunit ang lahat ng iyon ay kailangang gawin ng palihim. Dahil kapag nakikita ni Ma'am Helena na nagiging masigla si Carlos, lalo itong nagagalit. Bakit mo pinapalayas ang demonyo sa batang yan? Iyan ang laging sinasabi ni Ma'am Helena sa kanya. Huwag kang makialam. May sakit yan. Hayaan mo lang. Parang pinipiga ang puso ni Lucia sa tuwing naririnig niya ang ganoong salita. Paano niya hahayaan ang isang bata na pinahihirapan? Kaya't patuloy siyang nagtago. Patuloy siyang nagbigay ng pagmamahal. Ngayon, nakita ni Sir Javier ang totoo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagising si Carlos. Marahan itong hinawakan ng kamay ni Lucia. Yaya, masakit. Mahina nitong sabi. Habang hinahaplos ang pisngi, naramdaman ni Lucia ang init ng luha sa kanyang mga mata. Masakit para sa kanya na makita ang batang ito na nasasaktan. Huwag kang mag-alala, anak. Ayos lang yan. Malumanay niyang sabi. Habang hinahaplos ang buhok ni Carlos, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ma'am Helena. Nakangiti. Ngunit ang mga mata nito'y matalim. Lucia, tapos ka na ba dyan?
May pupuntahan pa tayo. At kailangan kong kausapin si Javier. Sabi nito, ang boses ay puno ng utos. Napansin ni Ma'am Helena ang tingin ni Lucia kay Carlos. Ang matamis na ngiti ni Carlos. Bakit ganyan ang nangiti ng batang yan? Tanong ni Ma'am Helena. Tila naiinis. Nagiging pasaway na naman ba yan? Napansin din ni Ma'am Helena ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Carlos. Marahan itong lumapit. Anong nangyari dyan, Lucia? Tanong nito. Ang boses ay nagiging matigas. Napatingin si Lucia kay Javier na nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa kanila. Ang tingin nito ay nagbibigay ng lakas, isang senyales. Wala po, ma'am. Sagot ni Lucia. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Medyo nadulas lang po si Carlos kanina, kaya po namula. Napakunot ang noo ni Ma'am Helena. Tiningnan nito si Javier, pagkatapos ay si Lucia. Tila hindi ito kumbinsido. Mag-ingat ka, Lucia. Alam mo na ang mangyayari kung may mangyaring masama sa batang yan. Babala ni Ma'am Helena. Ang boses ay bumulong, ngunit puno ng pagbabanta. Nanginginig ang mga kamay ni Lucia. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Javier. Helena, huwag kang mag-alala. Nakita ko ang lahat, sabi ni Javier, kalmado ngunit may diin. Medyo malikot lang talaga si Carlos. Mag-iingat na lang si Lucia. Nagulat si Lucia. Pinoprotektahan siya ni Sir Javier. Ngumiti si Ma'am Helena kay Javier, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Ah, ganoon ba, my love? Mabuti na lang at nandyan ka para umintindi. Tara na, may pupuntahan pa tayo. Hinila ni Ma'am Helena si Javier palabas ng kwarto. Bago pa tuluyang magsara ang pinto, nagtama ang tingin ni Javier at Lucia. Isang sulyap, isang lihim na pag-unawa. Narinig ni Lucia ang malakas na pagsara ng pinto. Napahawak siya sa dibdib, umaasa na tama ang kanyang kutob. Umaasa siyang sa pagkakataong ito. Merong handang lumaban para kay Carlos, ngunit ang takot ay nanatili. Alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. At si Ma'am Helena, hindi ito titigil. Ang tingin nito sa kanya ay naglalaman ng isang walang kumpas na pagbabanta. Isang paalala na ang kanyang buhay at lalo na ang buhay ni Carlos ay nasa bingit ng panganib. Kumatok si Javier sa pinto ng kanyang study room, ngunit walang nagbukas. Hindi naman ito mahalaga. Kinalimutan na ni Helena ang silid na ito, ang lugar kung saan niya madalas inilalabas ang kanyang sarili sa paghaharap ng mga papeles ng kumpanya, malayo sa mga ingay ng mansyon. Ngayon, ang silid na ito ang magiging sentro ng kanyang digmaan. Isinara niya ang pinto. Hinagis ang kanyang suit jacket sa silya. Heto na. Wala nang balikan. Ang nakita niya sa kwarto ni Carlos ay hindi na mabubura sa kanyang isip. Ang pamumula sa pisngi ng anak, ang matalas na tingin ni Helena, at ang takot sa mga mata ni Lucia. Ang lahat ay tila isang nakakatakot na pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Inilabas niya ang kanyang laptop. Ang unang hakbang, si Helena. Nagsimula siya niyang mag-type ng pangalan nito sa search engine. Helena Salazar. Maganda, mayaman, kilala sa high society. Ito ang mga bagay na alam ng publiko. Ngunit ang ilalim ng yelo, ito ang gusto niyang hukayin. Ilang minuto siyang nag-scroll. Mga lumang article tungkol sa mga charity event, mga litrato ng mga red carpet appearances. Walang kakaiba. Ngunit may isang lumabas na lumang balita mula sa isang probinsyal na pahayagan. Isang Helena Salazar kasangkot sa isang minor land dispute case. Dismissed. Hindi rin naman ito ang target niya. Kailangan niyang balikan ang nakaraan. Kung paano siya nabulag. Naalala niya si Sofia, ang ina ni Carlos, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Isang simpleng babae, ngunit may puso ng anghel. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi sang-ayon. Si Javier ay itinakda para sa isang babaeng may kaparehong posisyon sa lipunan.
Isang kasunduan sa negosyo. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Sofia, ngunit nang dumating si Carlos at nang magsimulang magkaroon ng mga komplikasyon sa kalusugan ni Sofia, nagsimulang lumayo si Javier. Natakot siya. Natakot siyang harapin ang kanyang pamilya. Natakot siyang harapin ang responsibilidad. Namatay si Sofia. Iniwan si Javier at si Carlos na mag-isa. Ang sakit, ang pagsisisi, ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Dahil sa takot, iniwan niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Nang dumating si Helena, isang matalino, magandang babae na may koneksyon sa lipunan, nakita niya ito bilang kanyang kaligtasan. Ang sagot sa kanyang problema, ang babaeng magbibigay ng normal na pamilya kay Carlos, ang babaeng magtatago sa kanyang mga pagkukulang bilang isang ama. Ngunit ang lahat ay kasinungalingan. Nagpatuloy si Javier sa paghahanap. Kailangan niya ng concrete evidence. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-text sa kanyang pinagkakatiwalaang tech expert. Kailangan ko ng CCTV cameras. Discreetly, buong bahay, rooms, hallways, lahat. Sir, sa buong bahay, medyo mahirap po yan. Delikado. Kailangan ko. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang abogado. Attorney Ramos, kailangan ko ng konsultasyon. May problema ako sa isang personal na usapin. Sige po, Sir Javier. Kailan po kayo libre? Ngayon, sa opisina mo, wala akong masyadong oras. Alam niyang nagdududa na si Lucia. At alam din niyang nagdududa na si Helena. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, gabi. Narinig ni Javier ang mahinang paggalaw sa labas ng kanyang study room. Si Helena. Marahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para marinig. Nagsasalita si Helena sa telepono. Ang boses nito'y mahina, ngunit naglalaman ng kakaibang lamig. Hindi siya pwedeng maging problema. Kailangan nating ayusin ito, Marco. Kumunot ang noo ni Javier. Marco? Sino si Marco? Gagamitin natin ang dati nating plano. Alam mo na ang gagawin. Gusto ko ng solusyon. Ngayon na. Ayusin mo ang papel. At ang bata, kailangan niyang matuto. Naramdaman ni Javier ang pamamanhid ng kanyang katawan. Dati nilang plano. Sino si Marco? At ano ang ibig sabihin ng ang bata, kailangan niyang matuto? Ang isang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pangalan ng doktor ni Carlos, Dr. Marcos Santos. Hindi maaari. Hindi maaaring maging kasabwat ang doktor ng kanyang anak. Ngunit ang boses ni Helena ay patuloy na bumubulong. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi niya tayo mahuhuli. Mas gusto niyang maniwala sa gusto niyang paniwalaan. Tumalikod si Helena at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto. Si Javier, naiwang mag-isa sa dilim. Ang Marco na yon, ang doktor ng kanyang anak, ang tao na pinagkatiwalaan niya para sa kapakanan ni Carlos. Biglang nagkaroon ng hugis ang kanyang takot. Hindi ito simpleng pananakit. Ito ay isang plano, isang mas malalim at mas madilim na plano. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang babae, kundi isang network ng mga sinungaling. Napatingin si Javier sa kanyang laptop sa mga bagong kamera na naka-install na. Marahan niyang pinindot ang record. Alam niya sa sandaling iyon na hindi na ito laban para sa kanya lang. Ito ay para sa kanyang anak at para sa katotohanan. Ang lamig ng umaga ay hindi sapat para palamigin ang galit na kumukulo sa loob ni Javier. Marco. Ang pangalang iyon ay nagpatuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Dr. Marcos Santos, ang pinagkakatiwalaan niyang pediatrician ni Carlos, ang lalaking laging nagbibigay sa kanya ng assurance na normal ang lahat, na ang kondisyon ni Carlos ay stable, ang taong sumusuporta sa bawat desisyon ni Helena tungkol sa paggamot ng bata. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi lang siya nabulag, kundi niloko, pinagsamantalahan ang kanyang pagtitiwala bilang isang ama.
Ang mga reports at medical opinions ay pawang kasinungalingan lamang. Umupo si Javier sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang tech expert ay nagpadala na ng access sa lahat ng bagong installed camera feed. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang recording mula kagabi. Pinakinggan niya muli ang boses ni Helena. Kailangan nating ayusin ito, Marco. Gagamitin natin ang dati nating plano. Ang dati nilang plano. Ano ang dating plano? Binuksan niya ang search engine. Dr. Marco Santos. Maraming lumabas. Mga academic paper, mga litrato. Ngunit may isang lumabas na article mula sa isang maliit na online journal. Isang reklamo laban kay Dr. Santos tungkol sa unethical medical practices at mishandling of patient information. Ang kaso ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi ito nagkataon. Nagsimula siyang mag-scroll sa mga bagong camera feed. Ang kwarto ni Carlos, ang dining area, ang living room, at doon niya nakita. Sa isang footage mula sa kwarto ni Carlos, makikita si Helena na may hawak na maliit na bote. Nilalagay niya ang ilang patak nito sa gatas ni Carlos. Pinainom niya ito sa bata. Pagkatapos, si Carlos ay tila mas lalong humina, nawawalan ng enerhiya. Iyon pala ang dahilan. Ang matinding pagkahina ni Carlos, ang laging pagiging tulala, ang pagiging tila wala sa sarili. Hindi iyon bahagi ng kanyang kondisyon. Ito ay ang epekto ng gamot. Dahil sa galit, napahawak si Javier sa lamesa. Gusto niyang sumigaw, manakit. Ngunit kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging matalino. Agad siyang nag-type sa kanyang tamtu. Investigate Dr. Marcos Santos, connections to Helena Salazar, past medical cases, anything suspicious. Understood, sir. Expect updates soon. Kinailangan niyang gumawa ng bagong plano. Hindi na lang ito tungkol kay Helena. Ito ay tungkol sa isang sindikato. Bumaba si Javier para mag-almusal. Nagkukunwari siyang normal ang lahat. Si Helena ay nakaupo sa dining table, nakangiti. "Good morning, my love," sabi nito. Matamis na parang walang nangyari. "Ang aga mo naman yata. May meeting ka ba?" "Oo, may importante akong kailangang ayusin sa opisina," sagot ni Javier. Pilit na pinipigilan ng kanyang emosyon. Paano si Carlos? Ayos lang naman siya. Pinainom ko na ng gamot. At si Lucia ang bahala sa kanya, sagot ni Helena. Tila walang pakialam. Lucia. Kailangan niyang kausapin si Lucia. Kailangan niyang bigyan ito ng babala. Pagkatapos ng almusal, lumapit si Javier kay Lucia na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa living room. "Lucia, kailangan nating mag-usap," mahina niyang sabi. Nagulat si Lucia. Nanginginig ang mga kamay nito. "Sir Javier, tungkol po ba kay Carlos?" "Oo, at tungkol kay Helena. Kailangan mong mag-ingat. Marami kang alam. At alam kong natatakot ka. Ngunit kailangan mo akong tulungan." Tiningnan siya ni Lucia, ang kanyang mga matay puno ng pagdududa. "Paano po, sir?" "May mga nakita ako. Mga kamera. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Protektahan mo si Carlos, Lucia. Sa lahat ng oras, kung may kakaiba kang mapansin, kahit maliit, sabihin mo agad sa akin. Huwag kang matakot." Tila nabawasan ang takot sa mga mata ni Lucia. Tila may pag-asa. "Pero sir, paano po tayo?" "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Bantayan mo lang si Carlos at ang mga gamot niya. May nakita akong kakaibang bote." Biglang lumabas si Helena mula sa kwarto, nakangiti. "Javier, my love, aalis na ako. May spa appointment ako. At ikaw, Lucia, siguraduhin mong walang mangyayaring masama kay Carlos. Nakuha mo?" "Opo, ma'am," sagot ni Lucia habang nagpipigil ng sarili. Nang umalis si Helena, bumalik si Javier kay Lucia. "Kailangan nating maging matalino. Huwag mong ipakita sa kanya na may alam ka. At kung may nangyaring kakaiba, tawagan mo ako agad. Kahit anong oras." Umiling si Lucia.
Pero sir, paano kung matuklasan niya? Hindi niya matutuklasan, matigas na sabi ni Javier. Dahil hindi siya nag-iisa at hindi rin tayo. Tumango si Lucia kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pag-aalala. Ilang oras ang lumipas. Nandoon si Javier sa opisina, ngunit ang kanyang isip ay nasa mansyon. Patuloy siyang nanonood sa camera feed. Biglang may pumasok sa kwarto ni Carlos. Isang babae. Hindi si Helena, hindi si Lucia. Isa pang yaya. May hawak itong kutsara at isang maliit na bote. Nilagyan nito ng gamot ang pagkain ni Carlos. Pagkatapos, marami nitong sinabihan si Carlos na kumain. Nagulat si Javier. Isa pang kasabwat. Narinig niya ang boses ni Helena sa recording. Alam mo na ang gagawin. Gusto ko ng solusyon. Ngayon na. Ayusin mo ang papel. At ang bata, kailangan niyang matuto. Ang dating plano, ang marko, at ang yaya na ito. Hindi na lang ito simpleng kasinungalingan. Ito ay isang sindikato. At ang kanyang anak ang sentro ng kanilang masamang balak. Sa labas ng mansyon, nakita sa CCTV feed ang isang itim na sasakyan na dumating. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Nakita niya ang kanyang muka, Dr. Marcos Santos, at ang tawag na natanggap ni Javier sa kanyang cellphone, isang unknown number. Nakikita kita, Javier. Naglalaro ka ng apoy. At ang apoy ay maaaring sumunog hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya mo. Narinig ni Lucia ang tunog ng pagsara ng gate. Umalis na si Sir Javier para sa opisina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang babala ni Sir Javier kagabi, ang lamig sa boses nito, ang mga kamera, ang marko na yon. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi lang para kay Carlos, kundi para na rin sa kanyang sarili. Alam niyang kapag nadiskubre ni Ma'am Helena ang anumang bagay, hindi lang siya ang mapapahamak. Baka pati ang kanyang pamilya sa probinsya ay madamay. Pumunta si Lucia sa kwarto ni Carlos. Nakita niya ang isa pang yaya, si Aling Nena, na nagbibihis sa bata. Ang yaya na ito ay kakaiba. Tahimik. Walang imik. Hindi gaanong nakikipag-ugnayan kay Carlos. Parang robot. Magandang umaga po, Aling Nena. Bati ni Lucia, pilit na pinatatamis ang boses. Magandang umaga, sagot ni Aling Nena. Hindi man lang siya tiningnan. Abog-abala ito sa pag-aayos ng gamit ni Carlos. May napansin si Lucia, isang maliit na bote na nakatago sa ilalim ng unan ni Carlos. Maliit, puting label. Hindi niya ito nakita dati. Aling Nena, ano po yung gamot na yan? Tanong ni Lucia, kunwari inosente. Ito? Vitamins lang yan. Para lumakas si Carlos. Mabilis na sagot ni Aling Nena at agad nitong itinago ang bote sa kanyang bulsa. Hindi siya naniwala. Alam niya, may kakaiba sa bote na yon. Ang hitsura nito. Ang pagmamadali ni Aling Nena na itago ito. Naramdaman ni Lucia ang pamamanhid ng kanyang mga kamay. Gamot. Iyon ang sinabi ni Sir Javier. Gamot na nagpapahina kay Carlos. Kinabahan siya. Lumipas ang umaga, puno ng tensyon. Si Ma'am Helena ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng magazine, ngunit ang mga mata nito ay laging nakabantay sa bawat galaw ni Lucia. Lucia, tapos na ba ang tanghalian ni Carlos? Tanong ni Ma'am Helena. Biglang bumaba ang magazine. Opo, ma'am. Katatapos lang po. At nagpapahinga na po siya. Mabuti. Siguraduhin mong hindi siya magiging pasaway. Ayokong marinig ang anumang ingay mula sa kwarto niya. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Hindi nagtagal, tinawag ni Ma'am Helena si Lucia. Lucia, kailangan nating mag-usap sa study room. Kinabahan si Lucia. Ang study room, ang lugar kung saan niya madalas naririnig ang matatalim na salita ni Ma'am Helena. Pagpasok niya sa study room, nakita niya si Ma'am Helena na nakaupo sa likod ng lamesa, ang kanyang mga mata
ay matalas. Lucia, hindi mo ba alam ang patakaran sa bahay na ito? Tanong ni Ma'am Helena. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ano po iyon, ma'am? Ang pagiging tapat at ang pagiging maingat. Narinig ko ang usapan ninyo ni Javier kanina. Tungkol sa akin. Tungkol sa mga gamot ni Carlos. Parang yelo na bumalot sa buong katawan ni Lucia. Nakita? Narinig? Wala po akong sinasabi, ma'am. Pilit niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Ma'am Helena, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Hindi ka pala marunong magsinungaling, Lucia. Kitang-kita sa mga mata mo. May alam ka, at alam ko na kung ano yon. Lumapit si Ma'am Helena kay Lucia. Dinampot nito ang isang vase ng bulaklak sa lamesa. Alam mo, Lucia, ang mga bagay ay madaling mabasag, tulad ng tiwala. At ang pamilya ni Javier. Ayokong may makialam sa mga plano ko, lalo na ang isang hamak na yaya. Naramdaman ni Lucia ang matinding takot. Ito na ang katapusan. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Minamahal ko lang po si Carlos, sabi ni Lucia, lumuluha na ang kanyang mga mata. Minamahal? Ha. Ang pagmamahal mo ay makakasira sa lahat at hindi ko hahayaan iyon. Biglang kinuha ni Ma'am Helena ang kanyang cellphone. Dinial nito ang isang numero. Aling Nena, ipaghanda mo ang sasakyan. Ihahatid natin si Lucia sa bus terminal. Ayoko nang makita ang mukha niya sa bahay na ito. Parang gumuho ang mundo ni Lucia. Paano si Carlos? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lucia. Isang text message mula kay Sir Javier. Huwag kang sumuko, Lucia. Nanonood ako. Huwag kang aalis. Kailangan mo akong tulungan. Nagulat si Lucia. Nanonood si Sir Javier. Kaya ba niya itong labanan? Tumalikod si Ma'am Helena. Huwag mo akong galitin, Lucia. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya mo sa probinsya. Iyon ang nagpagulantang kay Lucia. Ang pamilya niya. Kaya nitong gawin iyon. Ngunit ang text message ni Sir Javier. Ang pag-asa. Huminga ng malalim si Lucia at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng lakas ng loob para kay Carlos, para sa pamilya niya, at para sa katotohanan. Hindi po ako aalis, ma'am. Matatag na sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may diin. Hindi ko po iiwan si Carlos. Biglang lumingon si Ma'am Helena. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit. Ano? Lumalaban ka na ngayon, ha? Opo, ma'am. Lumalaban po ako. Para po sa tama. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Ma'am Helena kay Lucia. Ngunit sa tingin na yon, merong bahagyang pagkabigla. Hindi nito inasahan ang paglaban ni Lucia. Kung gayon, sabi ni Ma'am Helena, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang lumaban. Hindi mo alam ang nilalabanan mo, Lucia. Umalis si Ma'am Helena. Ang kanyang mga hakbang ay matigas. Si Lucia ay naiwan sa silid, nanginginig pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sa takot, kundi sa tapang. Narinig niya ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan. Umalis si Ma'am Helena, ngunit ang banta nito, ang banta sa kanyang pamilya. Iyon ang bumabagabag sa kanya. Alam niyang hindi ito biro at alam niyang simula pa lang ito ng isang mas malaking laban. Ang tensyon sa mansyon ay tila isang nakakabiinging katahimikan. 3 araw na ang lumipas mula nang magmatigas si Lucia laban kay Helena. 3 araw na puno ng pag-iingat, pagmamatyag, at maingat na pagkilos. Nakita ni Javier sa mga camera feed ang pagbabago sa pagitan ng dalawa. Si Helena, mas lalong nagiging matalim. Si Lucia, mas lalong nagiging matatag. Hindi siya makatulog sa gabi. Ang banta sa kanyang pamilya mula sa text message ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sino ang nagpadala nito? Ito ba si Helena? O ang Marco na yon? Ngunit tapos na ang pagdududa. Panahon na para sa paghaharap. Tinawagan ni Javier si Attorney Ramos.
Attorney, handa na ba ang lahat? Ang mga dokumento? Ang mga video? Opo, Sir Javier. Nakahanda na ang lahat. Ang presentation ay na-finalize na. Ang mga ebidensya ay solid. Mabuti. Ang mga special guests natin, naimbitahan na ba? Opo, sir. Magmumukha silang ordinaryong bisita. Walang makakaalam. Mag-aalas 7 ng gabi, darating sila. Huminga ng malalim si Javier. Ngayon na, naaalala niya ang plano, isang engranding cocktail party, kunwari para sa pagdiriwang ng kanyang bagong deal sa negosyo. Ngunit ang totoong dahilan ay upang ipunin ang lahat ng importanteng tao, mga kaibigan sa negosyo, media personalities, at pinakamahalaga, ang mga opisyales ng batas. Sinigurado niya na ligtas si Carlos. Maaga pa lang, isinama niya ang anak sa isang special trip sa labas ng bayan. Dinala niya ito sa isang secret hideaway na pag-aari ng kanyang pamilya, malayo sa lahat. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant at ilang security guards. Papa, kailan ka babalik? Tanong ni Carlos. Ang maliit nitong kamay ay humawak sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Javier ang init ng luha sa kanyang mga mata. Babalik ako kaagad, anak. At pagbalik ko, magiging maayos na ang lahat. Pangako. Hinalikan niya sa noo si Carlos, ang pusong puno ng pag-asa at pangako. Bumalik si Javier sa mansyon. Nakita niya si Helena sa ballroom, abalang-abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit, nakangiti sa mga caterer. Tila walang kaalam-alam sa bitag na naghihintay dito. Lumapit si Javier kay Helena. Ang ganda ng ayos, my love, sabi niya. Pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang boses. Siyempre naman, Javier, sagot ni Helena. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para sa iyo ito, at para sa ating kinabukasan. Kinabukasan. Ang irony. Narinig ni Javier ang bulong ni Helena sa kanyang cellphone. Marco, sigurado ka bang walang problema? Oo, kasama siya. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Ngayon na. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Helena at Marco. Ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos bago pa man maging huli ang lahat. Dumating ang mga bisita. Ang malaking ballroom ay napuno ng tawanan, musika at mga bulungan. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan, mga business partners. Nakita niya ang mga opisyales ng pulisya, nakadamit sibilyan, nakikipag-usap sa mga bisita. Lumapit si Javier kay Lucia na abala sa pag-serve ng mga inumin. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Lucia, ayos ka lang ba? Mahina niyang tanong. Tumango si Lucia. Opo, sir. Pero, kinakabahan po ako. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Alam kong matapang ka at kailangan mo akong tulungan. Tiningnan siya ni Lucia, ang kanyang mga matay puno ng pagtitiwala. Nagsimula ang programa. Si Javier ang unang magsasalita. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Javier. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa gabing ito. Hindi lang ito pagdiriwang ng isang business deal, kundi isang selebrasyon ng katotohanan. Nagulat ang lahat. Ang mga tao ay nagbulungan. Ngumiti si Helena. Isang pilit na ngiti. My love, ano bang sinasabi mo? Ngunit bago pa man makapagsalita si Javier, biglang lumapit si Helena. Kinuha ang isa pang mikropono at ngumiti sa mga bisita. Mga kaibigan, pasensya na kayo. Masyado lang atang na-excite ang aking mahal na Javier. Sabi ni Helena, ang boses nito'y matamis, ngunit may bahid ng panunukso. Ngunit bago pa man magpatuloy si Javier sa kanyang talumpati, mayroon akong isang napakasayang balita na gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Napatingin si Javier kay Helena, kumunot ang kanyang noo. Anong pakulo na naman ito? Naglakad si Helena sa gitna ng ballroom, tumayo sa harap ng malaking screen
at ngumiti ng ubod tamis sa lahat. Javier, my love, at sa inyong lahat, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Gusto kong ipaalam sa inyo na sa ilang linggo mula ngayon, hindi na lang tayo dalawa. Dahil nagdadalang tao ako. Nagulat ang lahat. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Nagpalakpakan ng ilang bisita. Ang ngiti ni Helena ay matagumpay. Ang kanyang mga matay tumingin kay Javier, puno ng paghamon. Si Javier, nakatayo sa entablado, nakatitig kay Helena, ang kanyang mukha ay namutla. Nagdadalang tao? Paano? Hindi ito maari. Ito ay isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan upang ilihis ang lahat ng atensyon. Ngunit ang mga bisita ay naniniwala. Ang kanyang plano ay tila nasira. Ang buong silid ay napuno ng bulungan at palakpakan. Ang mukha ni Helena ay nagliliwanag sa tagumpay. Ang mga mata nito'y matagumpay na nakatingin sa kanya. Nagdadalang tao? Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang desperadong pagtatangka upang ilihis ang lahat ng atensyon mula sa katotohanan. Ngunit si Javier, hindi siya magpapatalo. Huminga siya ng malalim. Helena, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Masyado kang nagmamadali. Dahil bago tayo magdiwang ng anumang balita, meron muna akong isang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman. Mga kaibigan, lumingon si Javier sa kanyang tech expert na nakatayo sa likod ng control panel. Nagbigay siya ng senyales. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Nagulantang ang mga bisita. Nagkaroon ng kaunting gulo. Anong nangyayari? Narinig niyang sigaw ni Helena. Ang boses nito'y puno ng pagkabigla. Maya-maya, umilaw ang malaking screen sa entablado. Isang video ang lumabas. Ang video ay galing sa CCTV feed sa kwarto ni Carlos. Kitang-kita si Helena. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit. Sinasampal si Carlos. Ang maliliit na kamay ni Carlos ay nakatakip sa kanyang mukha, umiiyak. Ang boses ni Helena ay narinig ng malinaw sa buong silid. Ang bagal mo. Ilang beses ko bang sasabihin? Wala kang silbi. Nagulantang ang mga bisita. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga hikbi at mga nagulat na ungol. Ang mga mukha nila'y puno ng pagkabigla at galit. Hindi pa doon natapos. Sumunod ang isa pang video. Si Helena, nilalagay ang patak ng gamot sa gatas ni Carlos. Pagkatapos, ang eksena kung saan si Carlos ay tila humihina, nawawalan ng enerhiya. At pagkatapos, ang boses ni Helena. Sa telepono, malinaw na malinaw, kasama ang boses ni Dr. Marco Santos. Kailangan nating ayusin ito, Marco. Gagamitin natin ang dating plano. Alam mo na ang gagawin. Gusto ko ng solusyon. Ngayon na, ayusin mo ang papel. At ang bata, kailangan niyang matuto. Ang mukha ni Helena ay namutla. Namutla pa kaysa sa papel. Ang kanyang mga matay nanlilisik. Mga kaibigan, huwag kayong maniwala. Sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay tila sirang-sira. Photo-edited lang yan. Pinapabagsak lang ako ni Javier. Ngunit sumunod ang isa pang video. Ito ay galing sa isang hidden camera sa labas ng mansyon. Kitang-kita si Helena at Dr. Marco Santos na nagkikita sa isang madilim na lugar, may hawak na sobre at nakangisi. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Iyan ang totoo. Yan ang laging ginagawa ni Ma'am Helena kay Carlos. Nagulat ang lahat. Lumabas si Lucia mula sa likuran. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Ngunit ang kanyang boses ay matatag. Siya po ang nagpapahirap kay Carlos. Siya po ang nagbibigay ng gamot para maging tulala si Carlos. At si Dr. Marco Santos po ang kasabwat niya. Nagulantang ang lahat. Ang mga opisyales ng pulisya na nakadamit sibilyan ay agad na kumilos. Dr. Marco Santos, Helena Salazar, kayo ay inarestado sa kasong child abuse.
conspiracy to commit fraud at illegal dispensing of drugs. Sabi ng isang opisyal, ang kanyang boses ay malakas. Hindi makagalaw si Helena. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Hindi ito makapaniwala na nabunyag ang lahat. Sumigaw si Helena, "Javier, pinagtaksilan mo ako. Bubusugin mo ang lahat. Bubusugin mo ako." Ngunit si Javier, hindi siya natinag. Lumapit siya kay Lucia. Hinawakan niya ang kamay nito, nagpapasalamat sa kanyang tapang. Nang makita ni Helena na hawak ni Javier ang kamay ni Lucia, lalo itong nagalit. Tila nabaliw. "Kayong dalawa, mga traidor!" Sigaw ni Helena habang kinakaladkad ng mga pulis. Ngunit ang mukha ni Javier ay kalmado na ngayon. Ang katotohanan ay nabunyag. Ang kanyang anak ay ligtas. Biglang bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok si Carlos, kasama ang personal assistant ni Javier. Nakatingin si Carlos sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang mga matay tila naguguluhan. "Carlos!" Sigaw ni Lucia at agad nitong niyakap ang bata. Napatingin si Helena kay Carlos. Ang kanyang mukha'y puno ng galit at puot. Tila gusto nitong saktan ng bata sa huling pagkakataon. "Wala kang kwenta! Wala kang silbi!" Sigaw ni Helena kay Carlos. Ngunit bago pa man makapagsalita si Carlos, hinigpitan ni Javier ang yakap sa anak. Hinarap niya si Helena. "Hindi na kami natatakot sa iyo, Helena." Matigas na sabi ni Javier. "Ang lahat ng kasinungalingan mo ay tapos na. Panahon na para harapin mo ang mga ginawa mo." Kinakaladkad si Helena palabas ng mansyon. Bago pa man ito makalabas, lumingon ito kay Javier at Lucia. Ang kanyang mga matay puno ng pangako ng paghihiganti. "Magbabayad kayong lahat. Hindi pa ito tapos." Sigaw ni Helena habang nawawala sa paningin. Naiwan si Javier, si Lucia at si Carlos sa gitna ng ballroom. Ang mga bisita ay unti-unting umaalis. Ang kanilang mga mukha'y puno ng iba't ibang emosyon. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Lucia at hinaplos ang ulo ni Carlos. Sa wakas, ang katotohanan ay nabunyag. Ngunit ang huling banta ni Helena, ang pagbanggit nito nang hindi pa ito tapos. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Javier. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga sugat ay malalim at ang paghihilom ay magiging mahaba. Ang mansyon ay tahimik. Ngayon, iba na ang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng mga lihim at pagtatago, kundi ang katahimikan ng pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang mga labi ng kaguluhan ay naroon pa rin. Ang mga nagkalat na dekorasyon, ang basag na vase na binasag ni Helena sa study room, at ang mga alaala ng gabi. 3 araw na ang lumipas mula nang arestuhin si Helena at Dr. Marcos Santos. Ang kanilang kaso ay nasa ilalim na ng masusing investigasyon. Ang mga balita ay kumalat na sa buong Pilipinas. Ang pangalan ni Javier, ng kanyang pamilya at ng kanyang kumpanya ay nasa lahat ng headline. Isang iskandalo, isang kahihiyan. Ngunit ang lahat ng yon ay walang kwenta kumpara sa kapayapaan na nararamdaman niya ngayong ligtas na si Carlos. Nakatitig si Javier kay Carlos. Nakaupo ang anak sa kanyang tabi, abala sa paglalaro ng kanyang teddy bear. Wala na ang takot sa mga mata nito. Unti-unting bumabalik ang sigla. "Carlos, anak," mahina niyang sabi. Lumingon si Carlos sa kanya at ngumiti. Isang matamis ng ngiti. "Papa," mahina nitong tawag. Para kay Javier, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa kanyang buhay. Isang taon niyang hindi narinig ang salitang yon mula sa anak. Ngayon, ito ay isang regalo. "Sorry, anak," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sorry kung naging bulag si Papa. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Pangako, simula ngayon, hindi na mangyayari iyon. Hindi na ulit." Iniyakap niya si Carlos. Naramdaman niya ang init ng maliit na katawan ng anak.
Dumating si Lucia may dalang kape para kay Javier. Sir Javier, sabi nito, ang kanyang boses ay malumanay. Kape po. Salamat, Lucia, sagot ni Javier. Umupo si Lucia sa tabi ni Carlos at marahan din itong hinaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang mga matay puno ng pagmamahal. Ayos na si Carlos, sir, sabi ni Lucia. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang labi. Marami na po siyang pagbabago. Malaking tulong po ang mga therapy sessions na sinisimulan natin. Tiningnan ni Javier si Lucia. Ang babaeng ito, ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Ang babaeng hindi sumuko kay Carlos. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng lakas. Lucia, sabi ni Javier, gusto kong magpasalamat. Hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng ginawa mo. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari kay Carlos at sa akin. Namula si Lucia. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Mahal ko po si Carlos. May awkward silence na namuo sa pagitan nila. Ang pagpasok ni Helena sa kanilang buhay at ang pagkakalantad ng kanyang mga kasinungalingan ay nagbunga rin ng isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nila. Ngunit merong isang malaking agwat sa pagitan nila. Siya, isang milyonaryo. Si Lucia, isang yaya. Lucia, tungkol sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Sabi ni Javier, umiling si Lucia. Hindi ko po kailangan ng bayad, sir. Ang makita po si Carlos na masaya at ligtas, sapat na po sa akin. Ngumiti si Javier. Ngunit may obligasyon ako sa iyo. Gusto kong tulungan ka. Ang pamilya mo sa probinsya, ang iyong mga kapatid. Salamat po, sir. Malaking tulong po iyon. Sabi ni Lucia, ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. Ngunit merong isang bagay na hindi masabi ni Javier. Ang kanyang nararamdaman. Ang paghanga niya kay Lucia ay unti-unting lumalalim. Kinabukasan, nag-organisa si Javier ng isang press conference. Hinarap niya ang media. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng iskandalo na idinulot ng aking pamilya. Panimula ni Javier, ang kanyang boses ay matatag. Naging bulag po ako sa katotohanan, ngunit ngayon po, nakakita na po ako. At pangako po, gagawin ko ang lahat para itama ang mga pagkakamali ko. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Carlos, ang tungkol sa autism, ang tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at pag-unawa. Ipinagtanggol niya si Lucia at pinasalamatan ito sa kanyang katapangan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit marami pa ring nagdududa, marami pa ring nagbulungan. Nang gabing iyon, naririnig ni Lucia ang usapan ni Sir Javier sa telepono. Oo, Attorney Ramos, mahalaga ang seguridad ni Carlos. Kailangan natin ng pinakamahusay na espesyalista. Kung kailangan siyang ipadala sa ibang bansa para sa pinakamahusay na pangangalaga at edukasyon, gagawin ko. Parang bumagsak ang kanyang puso. Ipadala si Carlos sa ibang bansa? Mawawala na naman si Carlos sa kanya? Ang batang pinaghirapan niyang mahalin at alagaan. Mawawala na naman sa kanya ang nangiti ni Carlos. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang luha na unti-unting namumuo sa kanyang mga mata. Matapos ang lahat ng ito, iiwanan din siya ni Carlos. 2 araw na ang lumipas mula nang marinig ni Lucia ang usapan ni Sir Javier sa telepono. Ang mga salitang ibang bansa at pinakamahusay na pangangalaga ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa bawat araw na nakikita niya si Carlos na masigla, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Alam niyang ito na ang katapusan. Mawawala na naman si Carlos sa kanya. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho nang tila walang nangyayari. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang tingin ni Sir Javier, umiiwas siya. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Ang pag-alis ni Carlos at ang posibleng pag-alis niya rin sa mansyon na ito. Isang hapon, nakita ni Javier si Lucia na nakaupo sa hardin. Malungkot na nakatingin kay Carlos na abala sa paglalaro ng kanyang bola. Lumapit si Javier. Lucia, may problema ba? Tanong niya.
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Lucia. Wala po, Sir Javier. Alam kong may iniisip ka. Narinig mo ba ako sa telepono? Tanong ni Javier. Napayuko si Lucia. Opo, sir. Narinig ko po. At nag-aalala ka ba kay Carlos? Tumango si Lucia. Opo. Kung saan po siya pupunta? Kung magiging maayos po ba siya? Umupo si Javier sa tabi ni Lucia. Lucia, mali ang iniisip mo. Hindi ko ipapadala si Carlos sa ibang bansa para mawala sa akin. Kinausap ko ang mga eksperto. Pinag-uusapan namin ang mga posibleng treatment at therapy na maaaring gawin dito sa Pilipinas. At kung kailangan nga, pipiliin ko ang isang institusyon na malapit lang kung saan lagi ko siyang madadalaw. Hindi ko na siya ulit pababayaan. Nagulat si Lucia. Hindi yun ang inakala niya. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Maling akala. Kaya ka ba umiiwas sa akin? Tanong ni Javier. Umiling si Lucia. Hindi po, sir. Ngunit ang totoo, may iba pang dahilan. Ang damdamin niya. Ang damdamin niya kay Sir Javier. Isang buwan na ang lumipas. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ay humupa na. Si Helena at Dr. Ear. Marcos Santos ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Si Carlos, mas lalong nagiging masigla, mas lalong nakikipag-ugnayan. Ngunit ang pagitan nila ni Lucia, tila lalong lumalawak. Isang araw, pumunta si Lucia sa palengke. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. Tingnan mo, yan ang yaya ng anak ni Javier. Aba, ang lakas ng loob. Sigurado ako, may balak yan sa milyonaryong si Javier. Oo nga, milyonaryo at yaya. Naku, huwag kayong magpabudol. Lahat ng tao ngayon, pera lang ang habol. Naramdaman ni Lucia ang sakit. Ito pala ang tingin ng mga tao sa kanya. Isang naghahabol ng pera, isang nagtatangka na agawin si Sir Javier. Hindi siya nakakain sa gabi. Ang mga salitang iyon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Kinabukasan, lumapit si Lucia kay Javier. Sir Javier, gusto ko po sanang magpaalam. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko po sanang umuwi muna sa probinsya. Magbakasyon po. Nagulat si Javier. Umuwi? Bakit? May problema ba? Umiling si Lucia. Wala po, sir. Gusto ko lang po munang magpahinga at mag-isip. Naramdaman ni Javier ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang ito simpleng pagod. May iba pa. Nang gabing iyon, matapos matulog si Carlos, umupo si Javier sa tabi ni Lucia sa sala. Lucia, may nararamdaman ako para sa'yo, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko ito kayang itago pa. Mula nang dumating ka sa buhay namin ni Carlos, nagbago ang lahat. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal, kung paano maging isang ama. Namula si Lucia. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Sir Javier, hindi po tama. Magkaiba po tayo ng mundo. Ako po ay isang yaya. Kayo po ay isang milyonaryo. Hindi mahalaga ang mundo, Lucia. Ang mahalaga ay ang nararamdaman ng puso. At ang puso ko, narito sa iyo. Umiling si Lucia. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Pero po, sir, ang mga tao, ang mga sasabihin nila, hindi po tayo magiging masaya. Hindi ko iniisip ang mga tao, Lucia. Ang iniisip ko ay iyo. At si Carlos, ikaw ang naging ilaw sa buhay namin. Ikaw ang nagbigay ng ngiti kay Carlos. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas upang lumaban. Niyakap ni Javier si Lucia, isang yakap na puno ng pagmamahal at pangako. Lucia, huwag kang umalis. Bulong ni Javier. Kailangan kita. Kailangan ka namin ni Carlos. Tulungan mo akong maging isang mabuting ama. Tulungan mo akong bumuo ng isang tunay na pamilya. Hindi ko kaya nang wala ka. Biglang lumuhod si Javier sa harap ni Lucia. Hindi ito isang tradisyonal na pag-propose. Ito ay isang pagmamakaawa, isang pag-amin ng kanyang kahinaan
at ng kanyang pagmamahal. Lucia, huwag kang umalis. Kailangan ko ang iyong pagmamahal. Kailangan ko ang iyong tapang. Kailangan ko ang iyong puso. Hindi ako nagpo-propose para sa kasal ngayon. Nagmamakaawa ako. Manatili ka. Manatili ka sa akin at sa anak natin. Tulungan mo akong maging karapat-dapat sa iyo. Ang mga mata ni Lucia ay napuno ng luha. Ang mga salita ni Javier ay tumagos sa kanyang puso. Ang lalaking ito, ang milyonaryo na kanyang pinagtatrabahuhan, ay lumuluhod sa kanyang harapan. Nagmamakaawa para sa kanyang pagmamahal. Javier, hindi ko inakala na mararanasan ko ang ganitong klase ng takot muli. Hindi ito takot sa pagkalugi ng negosyo o sa pagbagsak ng imahe. Ito ay takot na mawala si Lucia. Ang babaeng lumuhod sa aking harapan ay hindi lamang isang yaya. Siya ang ilaw ng aking buhay. Siya ang ina na hindi ko kailanman naibigay kay Carlos. Nakatitig ako sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sir Javier, bulong ni Lucia, ang kanyang mga matay puno ng luha. Hindi ko na kaya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Lucia, huwag kang mag-alala sa mga tao. Huwag kang mag-alala sa sinasabi nila. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin. Ang mahalaga ay tayo at si Carlos. Naramdaman ko ang kanyang pagtango. Ang kanyang mga kamay ay marahan na humawak sa akin. Isang senyales, isang pangako. Opo, Sir Javier, sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi po namin iiwan si Carlos. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ito na. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay naming tatlo. Lucia, ang init ng yakap ni Sir Javier ay bumalot sa akin. Ang kanyang mga salita, ang kanyang pagmamakaawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako hamak na yaya. Naramdaman ko na may halaga ako. Naramdaman ko na may pamilya ako. Hindi ko na inisip ang mga bulungan ng mga tao. Hindi ko na inisip ang agwat ng aming mundo. Ang nakita ko ay ang pagmamahal sa mga mata ni Sir Javier, ang pagmamahal na ibinibigay niya kay Carlos, at ang pagmamahal na inaalok niya sa akin. Mahal kita, Sir Javier, bulong ko. Ang aking mga matay puno ng luha ng kaligayahan. Ngumiti si Sir Javier. Tawagin mo akong Javier. At mahal din kita, Lucia. Mahal na mahal. Javier. Mabilis kaming kumilos. Hindi na namin itinago ang aming relasyon. Isang linggo pagkatapos ng aking pagmamakaawa, inanyayahan ko ang aking pamilya, mga kaibigan, at ilang pinagkakatiwalaang business partners sa isang simpleng tanghalian sa mansyon. Hinawakan ko ang kamay ni Lucia. Mga kaibigan, pamilya, panimula ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Si Lucia. Hindi lang siya ang nagligtas kay Carlos, kundi siya rin ang nagligtas sa akin. Siya ang aking pag-ibig at siya ang magiging asawa ko. Nagulat ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gulat ng galit o puot. Ito ay gulat ng sorpresa at kaligayahan. Ang aking ina, na dating tutol sa aking mga pinili, ay lumapit at niyakap si Lucia. Maligayang pagdating sa pamilya, Lucia, sabi ng aking ina, ang kanyang mga matay puno ng luha. Lucia, niyakap ako ng ina ni Javier. Ang kanyang yakap ay puno ng pagmamahal. Naramdaman ko ang pagtanggap. Sa susunod na buwan, si Javier at ako ay abala sa pagpaplano ng aming kasal. Isang simple at pribadong seremonya, ngunit puno ng pagmamahal. Nagtataka ako. Ang mga bulungan ng mga tao, nasaan na sila? Isang araw, binuksan ni Javier ang kanyang social media. Mayroon itong isang post, isang litrato namin ni Javier kasama si Carlos. Nakangiti kaming tatlo. Ang caption,
Ang aking pamilya, ang aking pag-ibig, ang aking kinabukasan, walang mas hihigit pa sa tunay na pagmamahal at pagtanggap. Nagulat ako. Hinarap ni Javier ang lahat. Hinarap niya ang mundo. Javier, hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Ang pagmamahal ko kay Lucia at kay Carlos ay sapat na upang labanan ang lahat ng pagsubok. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang simpleng hardin sa likod ng mansyon, si Carlos, nakasuot ng maliit na tuxedo, ang kanyang ring bearer, nakangiti siya. Nang makita ko si Lucia na naglalakad sa aisle, nakasuot ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang mga matay puno ng pagmamahal, naramdaman ko na kompleto na ako. I do, sabi ko, habang isinusumpa ko ang aking pagmamahal kay Lucia. I do, sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal, siya. Sa araw na yon, hindi lang ako ikinasal kay Javier. Ikinasal din ako sa pag-ibig, sa pag-asa, at sa isang pamilya na hindi ko inakala na magkakaroon ako. Si Carlos, masigla, mas lalong nakikipag-ugnayan, nagsasalita na siya ng mas maraming salita at laging nakangiti. Javier, ang kaso ni Helena at Dr. Marcos Santos ay natapos na. Sila ay napatunayang nagkasala at nakatanggap ng mahabang sentensya sa bilangguan. Ang hustisya ay nananaig. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang aming pamilya. Isang hapon, nakita ko si Lucia at Carlos na naglalaro sa hardin. Si Lucia nakangiti, si Carlos tumatawa. Ang tunog ng kanilang tawanan ay musika sa aking pandinig. Lumapit ako sa kanila. Niyakap ko silang dalawa. Mahal na mahal ko kayo, bulong ko. Mahal ka rin namin, Papa, sagot ni Carlos. Mahal na mahal ka namin, Javier, sabi ni Lucia at hinalikan niya ako sa labi. Ang sikat ng araw ay humahalik sa aming mga mukha. Isang bagong simula. Isang pangako ng habambuhay na pag-ibig. Ang aming pamilya na binuo sa pag-ibig, tiwala at katotohanan.